Nitong nakaraan lamang sa Amerika ay sama-samang nagprotesta ang mga siyentipiko. Hindi bababa sa 1,000 scientist ang nagsaalang-alang ng kanilang karir para lang sa kanilang kampanya. Naaresto ang ilan sa kanila at ang ilan ay maaaring bawian ng lisensya sa pagiging scientist, pero tila wala silang pakialam at tuloy pa rin ang kanilang layunin. Let the earth breathe, sabi nila. Pahingahin ng earth kahit sandali lang. Ito ang sigaw nila. I'm willing to take a risk for this gorgeous planet. For my sons. And we've been trying to warn you guys for so many decades that we're heading towards a fucking catastrophe. And we've been being ignored. The scientists of the world have been being ignored. That we're willing to take this risk, and more scientists and more people are going to start joining us. This is for all of the kids of the world. Bakit sila inaresto kung tanging gusto lang naman nila ay ang mga bagay na ikabubuti ng ating planeta? Bakit tila ba hindi sila kayang mapagbigyan ng gobyerno sa gusto nilang mangyari? Kung walang nais tumulong sa kanila, ano ang magagawa natin bilang individual? At bakit sinabi ng mga siyentipiko na nasa simula tayo ng tinatawag na mass extinction? Let the earth breathe issue. Ano na ba talaga ang nangyayari sa earth? Yan ang ating aalamin. Shout out sa mga solid supporters natin, sila Shaquille ng Tabuk City, Kalinga, at Benji at Davin Wade Barasan mula sa Caloocan. Ang pagbili mula sa ating merch ay talagang nakakatulong sa paglago ng ating channel, kaya maraming salamat sa solid na suporta. Mabalik tayo. Ang bawat paggalaw ng tao sa Earth ay nagpo-produce ng carbon dioxide. Mula sa mausok na pabrika, paggamit ng mga sasakyan, maging ang pagluluto at maging ang ating paghinga ay nakakalikha ng carbon dioxide. Kung hindi nyo pa alam, ang sobrang dami o kapal na carbon dioxide ay lubhang makakasama sa ating planeta. Pinapalala nito ang epekto ng climate change. Pero kung makakasama lang pala ito sa ating planeta, bakit may carbon dioxide pa? Ang carbon dioxide ay napaka-importante rin dahil ito ang nagsisilbing kumot ng Earth. Siya ay isa sa mga sumasalag at nagkukulong sa init ng araw. Kung walang carbon dioxide o kung walang kumot ng Earth ay hindi matatrap ang init dito. Ang ating mga karagatan ay magiging napakalawak na yelo. Talagang magiging napaka-imposibleng mabuhay dito. Sa kabilang banda, kung sobrang kapal ng kumot na ito ay hindi na makakalabas pa ang init at mag-overheat naman ang ating planeta. Dagdag pa ng mga siyentipiko na nasa simula na tayo ng tinatawag na mass extinction. Banta nila na kung hindi tayo maniniwala sa kanila ay maaaring katapusan na ng ating mundo. Hindi na mapipigilan pa ang epekto ng global warming. Tatlo lang ang kanilang hiling bilang solusyon. Yun ay ang protect, restore, and fund. Protektahan ang mga kagubatan mula sa mga negosyante. I-restore ang dating ganda ng mga ito. At huwag nang pondohan pa ang mga bagay o mga taong sumisira sa kalikasan, gaya ng mga negosyanteng kumukuha ng maramihang supply mula sa kalikasan. Ganun lang kasimple, protect, restore, and fund. Ito ang Intergovernmental Panel on Climate Change o IPCC. Ito ay sangay ng United Nations na nagpapahalaga sa kapakanan ng kalikasan. At ito ang kanilang climate report. Ayon dito ay mas mataas na sa 50% ang carbon emissions ang napoproduce natin taon-taon at hindi ito maganda. Kung mapapansin nyo ay 60 lang ang pinakamataas na numero ang meron dito sa chart.
Yun ay dahil kapag mas mataas pa sa 60% ang carbon emissions ay katapusan na natin. Maraming scientist ang naglabas ng kanilang pag-aaral na kung hindi mapipigilan ang pagtaas ng carbon emissions ay talagang mahihirapan ng ating mundo na makarecover pa. Sa totoo lang mga kapantas, ay kaya ng Earth ang makarecover ng mag-isa nang hindi nangangailangan ng tulong natin. Yun nga lang, nahihirapan siyang mag-heal dahil mas mabilis pa ang pagkasira nito kumpara sa pag-heal nito. Ang target ng UN ay bumaba ang carbon emissions ng 40% bago mag-2025 at another 43% bago mag-2030. At kapag lahat tayo ay nakikiisa ay tinatayang net zero na ito bago pa mag-2050. Nangangahulugan lamang na kaya na nating makontrol ang issue kontra global warming. Ang kulay orange naman na ito ay ang kasalukuyang trend o pupuntahan ng Earth kung hindi natin papansin ng kanilang babala. Nais nila na tigilan na o huwag nang hayaang lumago pa ang industriya ng fossil fuels. Medyo malalim na ang usaping ito mga kapantas, kaya siguraduhin nakafocus ka sa mga susunod na impormasyon. Ano ba ang fossil fuels at bakit nakakasama sa Earth ang paggamit nito? Ang mga fossil fuels ay ginagamit para makapag-produce ng kuryente, gasolina at mga langis. Ang mga ito ay mga bagay na nakukuha sa ilalim ng lupa at ng dagat. Ito ay gawa sa decomposed na bagay na nasa ilalim natin, karaniwang mga labi ng hayop, mga puno at mga halaman. Na-compressed at na-pressurized ang mga ito ng daang milyong taon bago maging fossil fuels. Ibig sabihin, kung kukuha ka nito kahit kaunti, ay daang milyon pa ang aantayin mo bago pa ito mapalitan. Ang ginagamit mong kuryente sa kasalukuyan, gasolina at mga langis ay produkto ng non-renewable o mga bagay na hindi na kayang mapalitan. Mayroong tatlong klase ng fossil fuels: coal, oil at natural gas. Unahin na natin ang coal. Ito ay parang uling na nakukuha sa ilalim ng lupa. Sinusunog ito para maging kuryente. Kung bumibili ka ng kuryente mula sa merkado, ay may ambag ka sa pagkasira ng kalikasan dahil sinusuportahan mo ang mga negosyanteng nagmimina ng mga coal. Biruin mo yun, minsan ka na lang magkaambag sa pagsira pa. Daang milyong taon pa bago ulit makabuo ng coal at nang mapalitan ang mga nagamit mo na, halimbawa sa pag-charge lamang ng iyong cellphone. Hindi gaya ng sinag ng araw gamit ng mga solar panels. Kinabukasan lang ay available na ulit. Sumunod dito ang langis at mga natural gas na karaniwang ginagamit sa mga sasakyan at mga pabrika sa paglikha ng plastik, mga bakal, parte ng sasakyan at kung ano-ano pa. Habang ginagamit ang tatlong ito ay nakakapag-produce sila ng napakaraming carbon dioxide na labis na nakakasama sa ating kalikasan. Alam ng lahat na hindi natin pwedeng itigil ng basta-basta ang produksyon ng fossil fuels dahil ang mga ito ay ginagampanan ang napakalaking parte ng buhay ng tao. Ito ang dahilan kung bakit ayaw itong paboran ng gobyerno. Ang nais ngayon ng ating mga siyentipiko ay ipatigil ang pagpondo o pagsuporta sa mga negosyong ito. Negosyo sa gasolina, mga fossil fuels at large-scale mining. Nais nila na sana ay huwag nang lumago pa. Mayroong napakaraming dahilan kung bakit ayaw ng mga scientist sa malawakang pagmimina ng fossil fuels at magbibigay ako ng tatlo. Una, ang mga fossil fuels na ito ay nabubuo daang milyong taon. Ibig sabihin, hindi ito napapalitan agad at darating ang araw na mauubos ito. Ang ginagamit nating kuryente, gasolina at langis ay bunga pa ng panahon ng mga dinosaur. Ikalawa, ang pagproseso at paggamit nito ay nakakalikha ng malawakan at makapal na carbon emissions na lubhang nakakasama sa ating atmosphere. Kapag nagpatuloy ang pagkapal ng carbon dioxide sa ating atmosphere, ay hindi na natin mapipigilan pa ang global warming. Ang Earth ay tuluyan ng masisira.
Kaya ang sigaw ng ating mga siyentipiko hanggat maaari ay bawasan ang paggamit ng mga fossil fuels. Hiling din nila na tumulong tayo sa kanilang kampanya kahit sa mga maliliit na paraan. Maaaring mag-invest sa mga solar panels ng paunti-unti. Kung may budget ay magsimulang gumamit ng mga bisikleta, mga e-bike o e-car. Dahil ang mga ito ay talagang eco-friendly. Bukod sa hindi sila gumagamit ng gasolina, ay hindi pa sila nakakapag-produce ng carbon emission. Kung wala namang budget ay maaari pa rin makatulong sa ibang bagay. Iwasan ang paglikha ng usok, pagsisiga ng mga basura, paninigarilyo at paggamit ng mga mauusok na sasakyan. Huwag magtapon ng basura kung saan-saan, patayin ang mga ilaw at hugutin ang mga saksakan ng mga appliances kung hindi naman ito ginagamit. Magtanim sa iyong bakuran at panghuli, laging pag-usapan ang issue ng global warming. Kung lagi itong pinag-uusapan ay lagi tayong mapapaalalahanan na dapat nating ingatan ang ating kalikasan. Kaya kung umabot ka sa parting ito ay dapat lang na i-share mo ang napanood mo. Responsable ka ngayon na ipaalam sa iba na kailangan ng tulong ng ating planeta. Suportahan ang ating mga scientists sa kanilang kampanya. Tandaan, hindi pa huli ang lahat, may magagawa pa tayo. #LetTheEarthBreathe